Ang krus ay hindi tanda ng pagkasawi o pagkatalo. Ito'y pagbubunyag ng pag-ibig na gumapi sa kasamaan at kasalanan, wika ni Papa Francisco. Ang Biyernes Santo po ay napapaloob ang pagkikinig at pagbabalik tanaw sa nangyari noong unang Biyernes Santo, ang pagkapakot kamatayan ni Jesus sa krus. Kaya bahagi ng ating liturya ay ang pagpaparangal sa krus. Ganon din, sasamahan din natin si Jesus sa kanyang paglilibing upang gunitain ang paglalagak sa libingan ng katawan ni Jesus. At tayo sa lungsod ng Cavite, natatangi ang ating karanasan na sinasamahan natin si Maria na nagluluksa at lubhang namimighati sa pagkawala ng isang anak. Lalubos siyang minamahal na wala naman siyang nakikitang kasalanan, subalit pinaslang at pinatay parang kriminal. Ito po ang mga seremonyas na ating masasaksihan. Subalit hindi lang tayo manunood sa seremonyas na ito. Ang paanyaya ko'y pasukin natin ang misteryong ito at gawin nating personal sa ating buhay at sa ating pagkatao. Na ang krus ay hindi tanda ng pagkasawi o pagkatalo, wika ni Papa Francisco, kundi ito'y pagpupunyagit pagtatagumpay ng pag-ibig na gagapi sa kasalanan, gagapi sa kasamaan ng sangkatauhan. Biyernes Santo, Good Friday. Madalas narinig po natin ito kapag yung mga kausap natin waring may mga pinagdaraan ng mahirap na bagay at sinasabi natin, parang Biyernes Santo ang mukha mo. Ang ganyang uri ng mga komentaryo'y hindi lubos na naunawaan ang dakilang misteryo na naganap noong Biyernes Santo. Bakit itong tinawag na mabuti? Sapagkat ang kabutihan ay nagtagumpay sa gitna ng kasinungalingan, sa gitna ng pagkamakasirili, sa gitna ng kasamaan, at sa gitna ng hindi paninindigan kung ano ang tama at kung ano ang totoo sa buhay. Ang krus ay dakilang tanda ng pag-ibig na kung saan si Jesus ay lubos na lubos kahit maubos ay inihandog ang kanyang sariling buhay nang sa gayon ang kaligtasan ng sangkatauhan ay makamit at maranasan. Let us fix our gaze on the crucified Christ who embraced death. And in the word of Prophet Isaiah in the first reading, anong kanyang sinabi? Tiniis niya ang hirap na tayo dapat ang magbata. Hindi natin siya pinansin para siya'y walang kabuluhan. Gayon din ang kirot na tayo sana ang lumasap. Akala natin ang dinaranas niya'y parusa sa kanya ng Diyos. Dahil sa ating mga kasalanan, kaya siya nasugatan. Siya ay binugbog dahil sa ating kasalanan. Tayo ay gumaling dahil sa paghihirap niyang tinamo at sa mga hampas na kanyang tinanggap. Tayong lahat ay parang tupang naligaw na kanya-kanyang naglakad. Ngunit inibig ng Panginoon na sa Kanya'y ipataw ang parusa na tayo dapat ang tumanggap. Our celebration today invites us not only to remember, but rather to internalize that everything that happened to Christ is in one way or another is because of my sinfulness, my selfishness, my pride, and everything was embraced by Jesus. Napakahalaga po nito
na taon-taon, ginagawa naman natin ang seremonyas na ito. Pero magandang tanungin ko kayo, nagiging personal ba ito sa inyong pagkatao? O parang palabas at seremonyas na lang ang nangyayari't nagaganap? Sapagkat bahagi ng pagkapako ni sa krus ay ang patuloy nating pagkakasala, patuloy na pagpili ng kasamaan, patuloy na pagpapalaganap ng kasinungalingan, at hindi paninindigan kung ano ang totoo at tama nating isagawa at ating isabuhay. If we internalize this mystery of Christ's crucifixion and death as our own, we will overcome our own choices of sinfulness because of the guilt and remorse that it is because of me that Jesus embraced death. It is because of me that He need to experience all those difficult and troubled situation and condition na hindi naman dapat niya ganasin, pero dinanas niya ito upang ang kasamaan ay mapagtagumpayan, upang ang kasinungalingan ay magtagumpay ang katotohanan. At ito po ang unang bahaging nais ko kayong anyayahan. May we internalize, isaloob natin, upang sa gayon magabagabag ang ating budhi at kalooban, na hindi lang ito basta seremonyas. Ako'y kasangkot, kabahagi at kaisa sa mga pangyayaring ito kay Jesus. At dahil diyan, higit kong dadagukan ang aking dibdib dahil patuloy kong pinipili ang landas ng kasalanan. Pero hindi natatapos doon. Sa kwento ng ikalawang pagbasa sa aklat ng Hebreo, anong sabi doon? Dahilan sa dinanas na ito ni Jesus, higit niyang nakakaunawa sa ating kahinaan, sapagkat tulad niya, siya rin ay nakaranas ng maraming mga pagsubok sa buhay, subalit na pagtagumpayan lahat ng kasalanan. Sa makatwid, nauunawaan ng Diyos, nauunawaan ni Jesus ang mga pinagdaraan ng hilahil, hirap sa ating pakipagtunggali sa paggawa ng masama. At ang dahil sa kanyang pagkaunawang yan, higit tayong may kumpiyansa na dumulog, lumapit, lumuhod, at ihayag lahat ang pinagdaraanan natin sa ating buhay. Yan ang ikalawang bahagi ng ating seremonyas, ang paglapit natin sa krus. Hindi lang pag-ako ng ating kasalanan, kundi ang kumpiyansang naunawaan niya ang ating mga pinagdaraanan, na ang ating mga sakit, kalungkutan, ang ating mga takot at mga pamamba, gayon din ang maraming panghihiya ng ibang tao sa atin, at mga paninira ng ating kapwa laban sa atin, ay hindi malayo sa karanasan ni Jesus, sapagkat lahat ya'y kanyang pinagdaanan. Kaya naman, bago nating ipangalat sa ibang tao ang ating pinagdaraanan, through digital world, Jesus is inviting us. Can we come and be close to Him, or even disclose to Him whatever is happening within us? Kaya nga, sa mga huling wika ni Jesus, anong sabi niya? Nauuhaw ako. Nauuhaw siya sa atin upang tayo dumulog sa Kanya,
upang mabigyan niya tayo ng kapahingahan, upang mabigyan niya tayo ng lakas at pag-asa, sapagkat madalas, kapag nakakaranas tayo ng mga pagsubok, ang Diyos ang pinakahuli nating tinatakbuhan. Subalit ito si Jesus nagpapakilala, nauunawaan niya ang ating pinagdaraanan, nauuhaw siya sa atin, kaya't gano'n na lamang ang kanyang paghahangad. Tumungo tayo sa Kanya upang makasumpong tayo ng kapahingahan at upang mapalinaw ang ating mga pag-iisip kung paano haharapin ang mga hilahil, sakit at pagsubok sa ating buhay. At yun po ang ikalawang paanyaya, mamaya sa pagluhod at pagyakap natin sa krus ni Jesus. Nawa maibsan natin ang kanyang pagkauhaw sa ating pagkatao. He is very much thirsty on us. But unfortunately, seldom do we give much priority on Him. Seldom do we make time for Him. Pero si Jesus, laging nauuhaw para sa atin. Pwede bang bigyan natin siya ng panahon? Pwede bang bigyan natin siya ng pagkakataon upang ang bawat hakbang natin sa gitna ng kapighatian ay hindi magdulot sa dahas, paninira, o kay makasakit tayo ng damdamin ng ating kapwa? If we allow the thirst of Christ to be quenched by making time and being close to Him and make Him personal into our lives, the more God could guide us, strengthen us, and find hope in Him. At yun po yung pangalawang paanyaya, na kapag tayo lumalapit kay Jesus, nauunawaan niya ang lahat ng ating pinagdaraanan, nababatid niya ang sakit na ating pinaghihirapan, nababatid niya ang hilahod nating katawan dahil sa mga karamdaman. At sana po, sa pagdulog natin na ito kay Jesus, tayo rin maibsan ang pagkagutom at pagkauhaw na may isang taong nakauunawa sa pinagdaraanan ko sa aking buhay. Subalit hindi natatapos doon. Sa patuloy nating pagpapasa ng krus, nakita natin na ang simbolo ng kamatayan ay nagbago ang kahulugan dahil kay Jesus. Ito'y naging simbolo ng kaligtasan. That the sign of suffering and even killing a criminal were able to change its meaning through the crucifixion of Christ. How? Because of His marvelous love poured out on it, and out of the love of Christ poured on the cross, now it becomes redemptive and salvific. Mga kapatid, sa mahal na araw na ito at sa mga susunod na panahon, patuloy pa rin naman ang pagharap natin sa krus ng ating buhay. Ang nakalulungkot, nakikita lang natin ito'y kaparusahan. Pero tinuturuan tayo ni Jesus ngayon na ang krus na ating pinapasan ay pwede palang maging daan ng ating kaligtasan kung ang dakilang pag-ibig din ang ating susi para harapin ang mga pagsubok sa araw-araw. We could conquer the suffering of the cross if we pour out love, like the example of Jesus. And when He poured love in it, it becomes redemptive.
naging mapagligtas ang krus, dahilan hindi paghiganti, hindi galit, hindi sama ng loob, hindi ang paghahangad ng kasamaan ng dahilan ng kanyang krus, kundi pag-ibig ang naging susi sa mga taong humahamak, naninira, o di kaya'y nagbabanta, maging nagpapako sa kanya sa krus. Pag-ibig pa rin ang sukli. At dahil doon, ang krus ng kahirapan ay naging daan ng krus ng kaligtasan. Patuloy nating papasanin ang ating kanyang-kanyang krus sa buhay. Tinuturuan tayo ni Jesus. Pag-ibig ang tanging susi, at sa mga krus na yan, diyan din naman natin matutunghayan ang daan ng ating katubusan, ang daan ng ating kaligtasan, kapag binuhusan natin ng pag-ibig ang mga sakit at hirap na ating pinagdaraanan sa buhay. Sabi nga po ng isang santa, if you cannot find love, put love in it, and you will find love. Kung hindi natin nakakakita ng pag-ibig sa mga krus ng ating buhay, bantuan natin ang pag-ibig. At mula sa pag-ibig na yaon, tayo makasusumpong. At mula sa mga krus na yon, ito ang ating magiging tulay tungo sa kaluwalhatian, tungo sa kaligtasan, tungo sa buhay na walang hanggan. Pararangalan natin ang krus ni Jesus. Akuin natin sa ating kalooban, ako ang dahilan kung bakit siya naghirap, nagdusak na matay. Akuin natin, nalalaman ni Jesus ang lahat ng ating pinagdaraanan. Huwag tayong magdalawang isip na siyang unahin, siya ang pagsabihan, siya ang pagsumbungan ng mga hilahil at sakit sa ating buhay. At mula sa kanyang halimbawa, ating sundan na ang ating krus sa araw-araw, hindi siya pahirap, hindi siya pasakit. Kung ito'y may pag-ibig, ito'y magiging daan ng ating katubusan, ng ating kabutihan, at maging ng ating kaligtasan. Nawa sa pagdulog natin sa krus ni Jesus, ang diwang ito ay mapa sa ating buhay.